Nako, heto na po mga kababayan, Marcoleta balik Blue Ribbon na. Aba, ayan mga kababayan, bumaliktad lahat sa Senado, durog si Lacson, iyak. Nako, yan po mga kababayan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kababayan, bago po natin i-play yan mga kababayan, eto pasadahan po muna itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At eto nga mga kababayan, isang magandang, okay? Isang napakagandang tanong, ayan, mula po kay Chinito Tisoy, mga kababayan, sapagkat eto, papalapit na po mga kababayan ang sona ng Pangulo. Ayan, sabi po kasi dito, malapit na ang sona ng Pangulo, may maniniwala pa kaya sa kanya? Ayan ang tanong. Sa kabila ng mga nangyayari ngayon sa ating bansa, na halos lahat ng pinapakalat nila ay puro kasinungalingan, may maniniwala pa kaya sa magiging sona, no, ni President Bongbong Marcos Jr.? Ayan mga kababayan, ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito, Maleta Legacy, meron sipunin. Ayan, kapopost lang po kasi mga kababayan, wala pa masyadong comment 3 minutes ago, pero napakaganda po ng kanyang sinasabi dito, no, na kung meron pa nga ba daw maniniwala dito kay President Bongbong Marcos Jr. Kayo po mga kababayan, kayo po mga nanonood ngayon, okay? Kayo po ba ay naniniwala or maniniwala pa sa mga sasabihin ni President Bongbong Marcos Jr. sa kanyang sona? Ayan mga kababayan, just comment down below mga ka-review natin. At eto, isa po talaga sa hindi paniniwalaan siguro ng taong bayan kung sasabihin po ni President Bongbong Marcos Jr. na naresolba nila ang krisis po sa langis. Sapagkat eto po mga kababayan, sabi po kasi dito, ang sabi ng Pangulo, magkakaroon ng 10 pisong discount per liter sa mga gasolinahan. Nasaan na po ito? Aba, hinahanap na po ngayon mga kababayan. Ito, pakinggan po natin to. Out of 15,000 retail gasoline nationwide, ang sabi ng ating Pangulo, nationwide magkakaroon ng 10 peso subsidy or discount per liter sa mga gasolinahan. Nasaan na po ito? Kahapon, ang sabi po ng Department of Energy at LTFRB, meron ng 6 routes. Sabihin na natin sa 6 routes, meron pong 50 na gasolinahan out of 15,000 gasoline station. Paano po ito mapapakinabangan kung 6 na ruta lang po ang pwede? Paktay na mga kababayan, 6 na ruta lang, nationwide. Ano to? Lokohan ba to mga kababayan? 6 na lugar lang po ang meron palang 10 pisong discount per liter mga kababayan. Tapos sinabi nila nationwide. Okay? Paano yan? Paano po ito mga kababayan? Kung ganito po ang sinasabi dito, at ganun po ang sinabi ng Pangulo, sino po dito ang may kasalanan? Diba? Kasalanan ba ng mga driver? Or kasalanan ito ng liderato ni President Bongbong Marcos Jr.? Bakit 6 lang mga kababayan? Magkano ba talaga? Diba? Mapapaisip ka kasi nationwide ito. Billions po yan mga kababayan. Kahit 10 pisong discount yan, billions pa rin yan. Malamang sa malamang, diba? Billions po yan, pero bakit ganun? 6 lang. Saan napuntan pera mga kababayan? Aba? Sa NCR alone, Mr. Chair, more than 700 routes ang meron ang jeepney. Tapos 6 routes, isang buwan na po ito na ni-roll out ng gobyerno. Nasaan po yung pondo? Correct mga kababayan. Isang buwan na po. Isang buwan na pala itong gumagana. Yung 6 na ruta lang pala mga kababayan. Aray ko po. Tama yung tanong I really agree to the question. Nasaan na po yung pondo? Baka na ay maleta na.
Yan ang naiisip natin kasi ikaw mismo ngayon, di ba? Iisipin mo, aba, baka naimaleta na yan, baka papunta na yan sa House of Representatives, di ba? Kasi merong impeachment na nangyayari doon. Wala naman silang pakialam dito sa krisis natin. Ang inaatupag po nila ay yung impeachment. Baka napunta doon yung budget, mga kababayan. Nagtatanong lang po tayo, ha? Saan kami magpapagas na mura na may discount? Wala naman pong listahan eh. Meron po bang nakalagay? Meron po bang nakapaskil sa e-gov o kung saan mga link o website ng gobyerno? Saan kami po pwede? Kung aanim lang po na ruta ito, Mr. Chair, karamihan pa nito nasa Quezon City. Kung nandito tayo sa Pasay, doon pa ba tayo? Hindi, for example na lang kaming nasa Mindanao, Visayas, no? Paano kami makakapag-avail, mga kababayan? Sa Quezon City lang pala meron, mga karabin natin, pero sinabi po nilang nationwide. Ayan uulitin ko po, mga kababayan, para maintindihan natin. Ito pong programang ito ay sinasabi dito ay nationwide. Ibig sabihin, buong bansa dapat ang nakikinabang. Anong nangyayari dito, ha? Anong nangyayari dito, mga kababayan? Nagkakaroon na naman ba ng ghost? Ghost na ano to? 10 pesos discount, no? Pati pa naman 10 pesos na discount sa mga gasolinahan, sa gasolina, i-ghost nyo na rin, aba. Ano to, ha? Mga kababayan, pambihira naman. Maggagas sa Quezon City para ma-avail natin yung 10 peso discount. Kailan ito madadagdagan, Mr. Chair? Tapos, ang sabi, nakakapagtakda na ngayon ng presyo, may limitasyon na, kumbaga may cap na kung hanggang saan lang yung maximum po na pwedeng itaas ng mga oil companies. Pwede naman pala, Mr. Chair. Out of 15,000 rate. So yan, mga kababayan, ano pong inyong masasabi dyan, mga karibin natin? Nabudol tayo dito sa 10 pesos discount per liter sa mga gasolinahan. Nasaan na po ito at nasaan po ang pondo? Yan po ang tanong ng taong bayan. Pakisugot naman po. Kasi, hindi po ninyo sariling pera ang ginagastos dyan. Malamang sa malamang kung sarili nyong pera ang ginagamit dyan, ay magtatanong din kayo kung nasaan na ang mga perang yan. Pero dahil nga sa hindi naman sarili ninyong pera yan, pinabayaan nyo lang. Ayan, mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below at eto. Pasalahan na po natin yung video. Pasok ka. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Sadyang tunay talaga na hindi mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Sa wakas, Senado, kumalaw na. Mga senador, naghain di umano ng musyon para maibalik agad si Rodante Marcoleta sa pagka-chairman ng Blue Ribbon Committee sa Senado para maituwid na investigasyon tungkol sa manumalyang bilyong-bilyong pondo ng flood control scandal na siyang panawagan ng maraming Pilipino saan mang sulok ng mundo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga, mga kababayan, hindi po matututulan at lalong hindi po mapapasinungalingan ng gobyernong ngagba ni Marcos Jr. ang katotohanan na napakaraming Pilipino na po ang sobrang nadismaya sa ikinasang investigasyon ng manumalyang flood control project na ayon sa ilan nating mga kababayan, simula po ng questionableng pagtanggal kay Senator Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue
ay biglaang nagkagulo-gulo na ang direksyon. At para umanong hindi na natin makikita, lalong-lalo na sa marami sa ating mga kababayan, kung saan papatungo yung isinasagawang investigasyon ng nasabing committee na pinangungunahan sa kamay ni Soto at Lacson. Para umanong unti-unting lumulubog sa kumunoy ang katotohanan at nawawala na ng pag-asa ang taong bayan kung may mananagot pa ba o may maipapakulong pa ba na malalaking isda o mastermind na talagang tunay na sangkot at punot dulo sa flood control scandal na bilyong-bilyong perang binulsa mula sa pera at tax ng taong bayan. Kaya't sigaw at panawagan ng maraming Pilipino, ibalik na po kaagad si Senator Dante Marcoleta bilang Senate Blue Ribbon Committee Chairman at hayaan siya na ipagpatuloy yung direksyon na kung saan tutumbok doon sa gusto ring tumbukin ng taong bayan o mamamayang Pilipino. At eto na nga mga kababayan, Senator Marcoleta, winaswasan si Senator Ping Lacson dahil halata di umano na may pinoprotektahan. Mga nagsalitang ex-marines ay tunistigong isinama siya ni Saldico nang magatid daw ng 5 malalaking maleta sa bahay ng Pangulo sa Ilocos Norte. Ayon sa kanyang pahayag, si Congressman Sandro Marcos pa umano ang tumanggap ng pera at ilang oras lamang ang lumipas ay dumating rin daw ang Pangulo at ang unang ginang. Nako po. Pero ano po ang ginawa ng Kaya naman pala mga kababayan, kaya naman pala itong si Sandro Marcos ay todo-todo po ang anong tawag dyan, yung sa waray pa, naniningkamot, ano ba, todo-todo po ang kanyang pagtatrabaho. Trinatrabaho nila ngayon, no? Si VP Sara dyan sa House of Representatives. Siya pala ang tumatanggap mga kababayan, no? Siya pala ang tagatanggap ng mali-maleta dyan sa Ilocos. Nako po mga kababayan, Ito ang balita ngayon. Trending at Panagot na tunay na magnanakaw at ang opinyon natin at pati na rin ng ating mga kababayang nagmamanman, sila daw di umano nagtatakipan dahil sila ay nakinabang. Kung ito ay totoo, hindi pa natin alam. Pero tila ba tumutugma ang mga bagay-bagay lalo na nung lumabas itong 18 Marines na maya-maya lang ay ating pag-uusapan. Pero dito muna tayo kay Ping Lacson. Hanggang ngayon, wala pa po silang napapakulong na malaking isda maliban kay Senator Bong Revilla, na ang tingin ng mga eksperto ay ginagamit nila para malihis ang issue at mapagtakpan ang kanilang mga amo. Si Senator Bong Revilla po ay nananahimik sa Cavite, nag-aalaga ng kanyang mga manok, at bigla-bigla po siyang nabulaga. Ang nakakatawa, nadamay po siya sa kontrobersiya. At ang malinaw sa atin ngayon, siya po ay nakahulong dahil sa isang akusasyon. Diba? Akusasyon mga kababayan, malabo ho ata ito. Kaya ito po, bumanat na po si Senator Marcoleta, binanatan niya si Pinky Bax. O ito, panoorin po natin ha. Sila po ay nagpahayag ng kanilang mga nalalaman tungkol dito sa malupit na pandarambong sa Kaban ng Bayan. Nabanggit nilang muli ang 30 Tamarin Street sa South Forbes Park, gayon din ang 14 at 41 Nara Street. Nabanggit din ang opisina ni Saldico sa House of Representatives at bahay daw sa Aguado sa harap ng Malacanang. Kinumpirma rin nila na totoo ang mga inihayag ni Orly Gutesa sa nakalipas na pagdinig ng komite. Bukod pa rito, isa sa mga nagsalitang ex-marines ay tumistigong isinama siya ni Saldico nang magatid daw ng 5 malalaking maleta sa bahay ng Pangulo sa Ilocos Norte. Ayon sa kanyang pahayag, si Congressman Sandro Marcos pa umano ang tumanggap ng pera at ilang oras lamang ang lumipas ay dumating rin daw ang Pangulo at ang unang ginang. Nako po. Pero ano po ang ginawa ng chairman ng BRC? Sa halip na iharap sa taong bayan at diretsahang tanungin sa kanilang mga pahayag, kahagad na pinag-alinlanganan ang kanilang kredibilidad. Bago pa man masuri ang kanilang salaysay sa harap ng Senado, tila na buo na ang isang konklusyon sa mismong chairman na dapat sana ay siyang magsiyasat nito. Okay. So ito kasi ang problema natin, mga kababayan. Parang meron po silang iniilagan. Di ba dapat patas ang batas kapag may nagrereklamo, tingnan kung totoo ang kanyang reklamo. Hindi yung hindi pa nga naiimbestigahan, sasabihin mo wala ng kredibilidad. Paano mo malalaman kung credible ang kanilang ang kanilang mga salaysay kung hindi mo pa naman iniimbestigahan? Pagbabasehan mo yung mga personalidad o pagkatao
ng mga nag-aakusa at nagbibigay ng salaysay. Dito sa Pilipinas, mga kababayan, dapat tayo po ay pantay-pantay. Demokrasyang bansa po ito. Kung pagkatao po ang pagbabasihan, mga kaubayan, sa bawat investigasyon natin dito sa Pilipinas, dapat itigil na po itong impeachment ni VP Sara. Kasi yung mga nasa likod po, yung mga testigo po, against VP Sara, sa impeachment ni VP Sara ay puro mga sinungaling. Puro may mga conflict of interest po yung mga nandoon sa kanilang komite. Hindi ba? Kung yan po ang pagbabasihan, mga kaubayan, ay talagang dapat na po itong itigil. Si Luestro, may utang kay VP Sara. No? Si Dilima, galit sa Duterte. Si Trillanes, galit sa Duterte at napakasinungaling pa. Madriaga. So sino pa ang credible sa kanila? Walang credible sa kanila. Kaya kung credibility ang number one, yung foundation ng ating mga investigasyon dito po sa ating mga institusyon like Kongreso, di ba? Di mas nararapat pong itigil na itong impeachment ni VP Sara, mga kaubayan. Kung yan po ang pagbabasihan, ayan mga kaubayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dyan? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.